Hi guys! Welcome to Starling Channel. Kumusta kayong lahat? Sa video ito ay mayroon tayong topic about sa bakit nga ba sari-sari store yung napili kong negosyo. Konting balik tanaw lang, pero kung ayaw nyong panoorin to, pwede nyong i-skip or kaya naman pwede nyong i-pass forward para maging mas madali yung panunod nyo ng video. Way back 2004, mayroon na kaming tindahan, may pwesto kami sa palengke. Dahil si Mr. bago ko pa siya nakilala ay nagtitinda na siya sa palengke. Simula nung umalis siya doon sa kumpanya, pinapasukan niya nung binata pa siya. Hanggang sa dumating yung taon ng 2010 at pinanganak ko yung aking bunso. Yun na yung pinakalas na pagtitinda namin sa palengke dahil naubos na rin yung puhunan namin dahil sa gastos, dahil naging sakitin yung mga anak namin at mahal din kasi ako manganak. Kaya naman, noong mga panahon na yon ay bumalik sa kumpanya si Mr. at awa ng Diyos, tinanggap naman kaagad siya ng boss niya. Ganun talaga pagka maganda yung record na iiwanan mo. Saan ka man magtrabaho. Walang nagiging problema once na gusto mong bumalik anytime. Commercial lang. Ito nga pala nasa video ay yung aking middle child. Siya yung na-assign ngayon dito sa tindahan. At siya na rin yung mag-aayos ng mga panindang pinamili ng kanyang kuya. Ganito kami sa bahay, tulungan. At ayun na nga, balik tayo sa topic. Nung 2010, bumalik si Mr. sa kanyang, sa kumpanya na pinapasukan niya. Tapos, ako naman at ang mga bata ay syempre naiwan sa bahay. At dahil nga kapapasok lang sa trabaho ni Mr. so wala pa kami income. Kaya naisip ko, kailangan, meron din akong gawin, meron din akong kailangan pagkakitaan kahit nandito ko sa bahay, gumagawa ng mga gawaing bahay, plus nag-aalaga ng aming 3 anak. Kaya doon ko naisipan na magtayo ng tindahan. Pero hindi basta-basta kami nakapagpatayo ng tindahan dahil nga sa wala kaming pampuhunan noong mga panahon na yon. So nag-start lang ako muna sa pagkikindi. Kung kayo ay laging nanonood or napanood nyo yung dati ko pang mga videos, nag-start lang talaga ako sa 1, 2, 3 balot lang ng candy. At ang mga customer pa nga namin ay mga pamangkin ko rin, pamangkin ni Mr. At alam nyo ba, tuwan-tuwa na ako pagka nakakatubo ako ng 10 piso sa isang balot ng candy. Hanggang sa sinabi ko na kay Mr. na gusto kong magtayo ng tindahan at kinausap naman niya yung biyanan ko nung nabubuhay pa. Dahil kasama namin sa bahay, nakikitira lang kami. Kumbaga sa nakikibyanan, tama bang term yun? O basta nakatira kami sa bahay ng biyanan ko. So, syempre, kailangan naming magpaalam kahit na dun lang kami sa isang parte ng garahe. So, yun yung backstory kung bakit ako nagtayo ng sari-sari store. O, eto na, balik-balik na tayo sa topic. Bakit nga ba sari-sari store ang aking pinili? So, number 1, madali lang kasi siyang itayo. Sa katulad ko na hands-on na nanay at asawa, ay ito talaga yung pinaka-the best para sa akin na negosyo na pwede kong matulungan yung aking asawa pagdating sa paghahanap buhay. Oo, sa una, nahirapan talaga ako kasi nga may 3 akong inaalagaan, chikiting, tapos mga gawaing bahay, lahat. So, ganun talaga, pagka kahit gaano kahirap, basta gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka, ay nagiging magaan at hindi mo napapansin. Kinakaya mo na pala. Naglagay lang ng isang mesa at saka binubunga ni Mr. pansamantala yung aking magiging tindahan. Bale yung mga candy, tapos ayun, may mga lumapit ng nagtatanong, may sigarilyo ba kayo, may chicharia ba kayo? Doon na nadagdagan paunti-unti yung aking paninda. Pagka may hinahanap yung customer, nililista ko. Tapos pag sumweldo ang Mr. ko, hindi ko ibinibili ng stocks namin. Binibili ko siya ng paninda, pero dun lang talaga sa mga fast moving dahil bumibili pa ako ng gatas at diaper ng mga panahon na yon. Kaya ikaw na nanonood at may plano kang magsari-sari store at natatakot ka, wala kang puhunan, ako nagsimula lang ako sa candy, nag-grow, nadagdagan na lang ng nadagdagan. Hindi ko nga alam kung magkano talaga pinuhunan ko, baka wala pang 100 pesos nung nagsimula ako magtindahan. Sasabayan nyo lang talaga ng matinding disiplina, lalo kung wala kayong gaanong budget,
wala kayong paghuhugutan or wala kayong ipang-aabono. Buti na lang hindi ako maluho at talagang marunong ako magtiis kung ano yun nandyan. Yun ang pagtitiisan ko. Siyempre, laki tayo sa hirap. At yung mga anak ko naman, basta binubusog ko lang sila, wala namang problema sa kanila. Hindi rin sila mahilig magkutkot ng aking mga tinitinda. Basta pinakakain ko lang sila ng kanin para lagi silang busog. At basta meron silang laruan, ayan, okay na. Sila din yung magkakalarong tatlo. Plus, sinamahan pa ni Mr. ng pag-OT. Halos hindi na siya umuwi ng bahay para sa OT, para meron siyang extra pandagdag sa puhunan para mapalago namin yung tindahan. So yun, ganun kahirap, ganun talaga namin pinaunlad itong tindahan. At isa pa, bakit sari-sari store? Dahil kaya nga sari-sari, so ibig sabihin pwede kang magtinda ng iba-iba, ng kahit na ano. Kaya nga, pagka may tinanong si customer, ayan, nililista natin. Para sa susunod na pamimili, ay meron na akong stocks. Naalala ko nga, minsan, 2, 3, pero hanggang ngayon naman, ganun pa rin naman ang ginagawa ko. Pag hindi pag-aanong mabenta, ganun lang ako bumili, papiraso lang. Bakit sari-sari store? Ay dahil yung mga paninda dito ay halos lahat ay hindi napapanis, hindi tulad ng ibang negosyo. Dito kahit medyo matagalan ay meron tong mga expiration yung mga nabibili ko mga paninda para dito sa aking sari-sari store. Bukod dun sa mga tinapay na minsan mga 1 week lang yun, kailangan ma-dispose kaagad natin yun at huwag tayong mag-i-stock ng marami. So, yun lang yung naalala ko ngayong i-share sa inyo. Pero kung meron kayong suggestion or comment, pwede nyo i-comment dyan sa baba, guys. Ayan, ulit, bakit sari-sari store? Number 1, madali lang itayo, diba? Number 2, maliit ang puhunan. Kahit magkano, pwede. Tapos, number 3, kahit ano, pwede mo ring itinda. Kaya nga, sari-sari store. Kahit ano, pwede nating itinda. Number 4, yung mga paninda dito ay hindi napapanis. Basta pumasok sa negosyo, kahit hindi sari-sari store, kailangan talagang galingan natin, pagsumikapan natin yung mga ginagawa natin. Dapat marunong tayo makisama sa ating kapwa, sa ating mga customer. Minsan, naniniwala ako doon sa customer is always right. Pero minsan lang, depende. Depende sa sitwasyon. Bukod sa puhunan, sa pera, sipag at tiyaga talaga ang kailangan para tumagal ang iyong tindahan. Kasi sa pagsasari-sari store, hindi ganon, hindi kalakihan yung tinutubo dito. Tiyagaan lang talaga. Idagdag pa natin dyan yung mga nagsusulputan na syempre gusto rin naman kumita. Ang haba nga ng store hours ko dito, halos hindi na ako magsara kasi talagang pinanunungkapan ko talaga ito sinimulan kong negosyo. Paano ba namang hindi kasi sipagin? Eto na yung nagbabayad ng aming internet, kuryente, bigla ang mga gastusin, tapos yung pambili ng mga kung ano-ano, damit, sapatos, or kung anong kailangan ng mga bata. Dito na nanggagaling. Kaya talagang minsan kahit masakit ang ulo ko, napapagod ako, mas pinipili kong dito magpahinga. At pag nandito ako sa tindahan, mas nakapag-iisip ako ng iba ko pang mga gagawin. Huwag lang tayong makakalimot na magpasalamat sa Diyos, may blessing man or wala. Naniniwala kasi ako na pag nagpapasalamat ka, lalo kang bibiyayaan. Rin dito. Ano po, kahit ano po dyan, magkakaiba. Laura! Oh. Ito na ako namin. Hindi na nga ako nakapagbantay ng araw na to, kaya yung mga bata na yung nagsalitan. At kinabukasan, ayan, nakapagpahinga na syempre sa pagod sa mga gawaing sa bahay. At ito na, nandito na naman ako sa tindahan. At ito namang paglilinis ang aking hinaharap. Nagpapagpag ako at napakadami na namang alikabok, palibhasa. Syempre, nandito lang ako sa harap
ng karsada. Kaya talagang automatic, araw-araw dapat talaga naglilinis. Pero hindi ko magampanan. Basta talagang may time, ayan, linis-linis hanggat may lakas maglinis. At habang naglilinis, syempre, inayos ko na rin yung ibang mga paninda na hindi natapos nung anak ko. Okay lang yon, at least meron akong bantay dito kahapon. Naintindihan ko naman talaga sila na hindi talaga sila, hindi nila kaya na wala silang cellphone. Pero thankful pa rin ako kasi yung mga anak ko ay kahit paano naasahan ko at meron akong nakakapalitan at hindi ko kailangan magsara ng tindahan pagka meron akong gagawin doon sa bahay. Sayang kasi ang benta pagka nagsarado at saka wala mabibilan yung mga mahal kong suki. At dahil naubusan na naman ako ng sasabihin, wala na naman akong maikwento sa inyo guys, wala na akong maisip na topic, lagyan muna natin ng background. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Sana suportahan nyo pa rin po yung mga susunod pa nating video. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please huwag kalimutang mag-subscribe. Pakilike mo na rin ang video ito. Isama mo na rin yung bell all. Again, thank you for watching. God bless us all, and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe everyone. Bye.